Good morning, good morning. Nag-send ako ng PPT sa ating GC ng second year. Pasuyo nga kung na-o-open niyo siya. You try to click if you can open. Pasuyo, patingin lang. That's for everyone, lahat ng second year. Nabubuksan niyo mga kaibigan? Can I see in the chat box? Open naman, okay, very good. Ayan na po yung ating lesson. That's all, thank you. Tapos okay, sige po. Now, good morning everyone again. So this time I will be sharing with you something that you need to expect from for our subject, Imaging Science and Informatics, as well as ano ba yung mga simple rules ko in class. So, and of course, I will introduce myself sa inyo formally kasi di nyo pa siguro ako nakilala. Ganon. Sige po. Ayan. So, good morning again. I am your professor in Imaging Science and Informatics, Professor Nino Jellord Orlina. So, also, I am a radiologic technologist. And, of course, I also have the clinical experience for 10 years. I am also a professor. I'm teaching for 10 years as well, more than 10 years pa. So I'm just lucky enough that I've experienced handling uh, the most basic processing method, which is yung ating manual processing, 'di ba? And the use of automatic processor, na-try ko rin siya, nasubukan ko siyang magawa as part of my work as RadTech before. And then, siyempre, I also handled the most latest uh, na technology when it comes to processing, which is yung ating um, CRDR, or the Computed and Digital Radiography. So, as for my rule, simple lang naman as professor. Number one, gusto ko lang kayo mag-aral ng mabuti, i-review ang mga dapat i-review, and then secure the book, Busyong, kasi may mga part ng Busyong na actually tackling informatics and digital image formation, mga ganyan. So, importante kasi siya sa atin. Ano pa, libro, notebook, ayan. So sa notebook kanina yung isang section nagtatanong kung may color notebook ba, wala po. Kayo bahala kung gusto niyo gawin yung creative, lagyan niyo ng Christmas lights yan, bahala kayo. Basta masusulatan niyo siya. Okay? So basta masusulatan, and nagche-check po ako ng notes every before major exam or after major exam, and recorded po yan. Additional points din po ang notebook sa akin. Okay? And then of course, ano pa ba? I'll be giving quizzes every lecture or every after ng lesson natin. Kunyari for prelim, may mga lecture tayo dyan. So after that lecture, I'll be giving examination or quizzes. Multiple choices naman, it will be posted in Orange Apps. So yun po. And then ano pa, we will meet every Thursday ng alas 10 o 10 to 12, but most of the time I'm not finishing the time naman. So mostly 1 to 2 hours lang, done na tayo, and I'm giving activities naman sa inyo after. And then ayun, so most of the time maaga ako magpauwi, or magpauwi na sa bahay naman kayo, magpa-out, 'di ba? So what I'm after is of course your scores, your major exam scores, your scores in the quizzes, and of course some activities that would add up to your grades, and of course yung atin yung atin ding activities na ipapagawa ko sa inyo. So ang maganda this time for our information science and information technology or informatics subject, meron tayong software na gagamitin na nasa school, na training na ang mga faculty, pero this time kasi ako naman ang magha-handle ng subject na ito, so mostly ako ang magtuturo sa inyo. So may system tayo sa school na tinatawag nating HIS. So sa HIS is actually means HIS, ayan,
HIS. That is hospital. Pangit na sulat ko, di ba? Huwag niyo na ako i-bash. Information, kaya ako nagpa-PowerPoint. System. Ayan. So, yun po. Yes po, may katanungan, may nag-raise ng hand. O yan, nawala na siya. Anyway, sige yun po. We will be using the HIS. I will be teaching you on how to navigate the HIS later on as we proceed with our discussions this semester. And then, ano pa ba? I will also teach you along with the other professors on how to do the post-medical image processing. Yun yung mga control sa laboratory. So this semester, you will be using the laboratory and mag-e-x-ray na po kayo. That's part of the radiation production and principles of imaging subject. Yung part ko doon sa computer. Pero ituturo na rin siya ni Sir Clarence. Pero kasi ang akin, ang ituturo ko sa inyo doon talaga is yung yung the HIS. Itong management system natin. So, ayan. Pag nandiyan na tayong part, ituturo ko na yan sa inyo. Okay. Yes po. Yes po. Okay. And then, sige. Let's start with simple lang yung mga rules ko, ganun lang. And of course, ako kapag nagle-lecture ako, mas gusto ko na kapag may tanong kayo, i-type nyo na lang kasi sometimes the momentum of the professor is nawawala kapag talagang nadi-distract. Ganun po. Anyway, from time to time naman I always check the chat box tapos sinasabi ko naman binabasa ko yung tanong din sinasagot ko siya right away. So ganun po. Then ano pa ba? Wait lang. Kailangan ko mag-charge baka di ako makapasok. Sa bahay pa ako. So yun. Ano pa? Yun lang naman mga kaibigan. So pag may tanong, lagi naman akong welcome to answer. Except in the office hours. O, bigyan mo kami ng tulog. Bigyan nyo naman kami ng tulog, even your professors. Bigyan nyo kami ng tulog. Bigyan nyo kami ng peace of mind kahit nasa bahay. Sa bahay lang. Okay, so kapag hindi na office hours, kunyari sige hanggang alas 7, tumatanggap naman ako ng queries. Pag 7 p.m. onwards, so please, i-park nyo na tomorrow na lang yung mga concerns para po makapagpahinga din kami. Kasi kapag may maganda kaming pahinga, syempre mas maganda yung maibibigay namin sa inyong service or yung pagtuturo namin mas maganda. So yun naman yung gusto natin, di ba? At the end of the day, we want all to learn and of course maging radtech. Okay po, hanggat nandito ako, hanggat nasa school ako, I will help you to become globally competitive radiologic technologists. So by the way, si Sir po, ako po ay also national review lecturer. So this time, ang board exam kasi ng RadTech is sa December. So nag-start na kami. Pinapatawag na ako to do lectures sa different review centers. So whatever I teach naman to my students, gaya nyo, itong mga lecture natin this semester, may mga matatakel na rin tayong may mga matatakel na rin tayong importante for boards. However, iba lang kasi yung atake sa board exam kasi. So mas napapadali, iba yung thorough talaga yung pagpapaliwanag and then talagang yung concepts ginagawa naming madali sa students kasi nga would you imagine one subject ituturo lang siya, maswerte ka na kung kung 4 na araw siyang ipapaturo sa'yo sa review center, maswerte ka na nun. Maswerte ang student, siyempre mas maraming information, may share sa kanya, plus maswerte sa prof or sa lecturer sa amin kasi mas madali naming mahimay-himay yung concepts. Okay, however may mga review centers naman na hours lang, yung kunyari full day lang yung bibigay sa'yo na time para i-lecture yung subject na yon. So we focus on things na very very important, yung mga core lang na mga core topics lang talaga yung i-share. So with that, kailangan talaga yung approach namin is yung talagang direct to the point and of course, yung mapapadali na sa student. So either or of the two methods or the length, regardless of the length ng pagle-lecture, we assure that students will get the very important information that would help them to pass the board exam. Ganun po. So, rest assured hangga't nandito ako that you will be getting what you
you deserve when it comes to lecture and of course experience po sa ano sa college natin, ayun. So ayun po, let's proceed. So I will give you the learning outcomes and also, within that learning outcomes niyo for the whole semester, for this subject, talagang mabibigyan na rin kayo ng background about sa subject or ano ba 'to, tungkol saan ba 'to. So of course, informatics is pang-IT talaga siya, however, in our study kailangan talagang pag-aralan din natin bukod sa kasama 'to sa board exam, is because you will better understand yung ating imaging machines or the processors natin if you really understood informatics because everything starts with this one. 'Di ba? So pang-IT siya. However, yung approach ko siyempre hindi pang-IT, alam naman sabihin ko mag-program kayo. So hindi po. So ang akin, ang ituturo ko lang is yung ano, yung point lang or point of view lang or yung importante lang sa atin as RadTech. Kasi ito po, this is a prerequisite for ano for CRDR, for Computed and Digital Radiography na iti-take nyo next semester. And that is very, very important topic. That is important because those are daylight processors. They help us. Kung yung nakikita niyo sa school, daylight processor yan, kaya nga hindi na natin kailangan ng darkroom. However, kayo ay tuturuan pa rin ng darkroom. Okay, kung paano mag-process sa darkroom, yan na yung mga laboratory nyo sa Principles of Imaging tsaka sa film screen nyo next semester. So, bago kayo maka-graduate, marunong na kayo or bago kayo mag-intern, marunong na kayo mag-navigate ng machine natin kasi same interface naman pag nag-hospital kayo. And of course, kung mapunta man kayo sa mga clinics na wala pang automatic processor or wala mang katulad ng ating technology which is yung CR&DR, makakapag-function pa rin kayo, kaya nyo pa rin kasi natutunan nyo sa school mag-process using the chemicals. Okay, so ganun po. So with this subject, this is all introduction, may konting physics to. So I think madadalian naman kayo. Okay, so hindi ako mabigat magturo ng information science. Okay? So yun po. So sige, tignan natin yung ba't ayaw. Yan. Okay. Course description natin. This course, by the way, hindi ko na-share si Vision Mission. So, na-mention na yan sa inyo ng mga prof nyo paulit-ulit. Pa, sa informatics, yan ang papahinga nyo. Mapapahinga kayo sa Vision Mission. Kasi yung ibang prof nyo, I've told them na kailangan i-share sa inyo. But for me, hindi na. Sila na lang. Kasi baka maumay kayo. Well, gusto nga namin maumay kayo. Okay, sa Vision Mission para tandang-tanda nyo, di ba? So, yun. Okay, this course deals with issues in the informatics used in medical imaging and radiology. So ito po yung i-check natin. Ano ba yung informatics? Later on as we discuss this naman, we will be discussing, I'll be sharing with you anong meaning ng informatics and of course its application sa ating profession or sa radiology. So learning objectives natin at the end of the course, student kayo will acquire general understanding on the application of information technology. So it's more on information, 'di ba? Information technology because we handle vast information. So yung mga medical data nyo, yung mga pictures ng radiograph nyo, those are medical data. Kasama doon yung mga information ng pasyente nyo. Pangalan nila, yan yung tinatawag nating PID. PID is patient identification. Okay? So yun po. And information technology and hospital information system, we are lucky that we have this HIS or hospital information system in school so we can navigate and you will learn how to use this in general and radiology information system in particular. So inside HIS kasi may radiology information system. So yan po ay ituturo ko sa inyo as we proceed. Okay? So next po, learning objectives natin or outcomes. So of course, you will describe o pagkatapos nitong nitong course natin or nitong informatics subject natin, ito yung mga kaya nyo nang gawin. Number 1, describe the basic concepts, principles, terminology, and technology in medical imaging informatics. So, malalaman nyo na yung mga terms like HIS, RIS, yung mga HL7 natin or DELT level 7. Lahat po yan ay matututunan na natin after nito. Okay? And then, describe PAC system operation, design and implementation, digitalization, and acquisition of medical images. So when it comes to this one, PACS po kasi refers to
picture archiving communications in medicine, communication system, ayan. So, ito po ay networking protocol. When you say networking protocol, ito po ay software para makapag-transmit or makapag-send ka ng medical data. Okay, yan po ay PACS. Kasama niya si DICOM. So as we proceed, we will be understanding or I will be sharing with you ano bang pinagkaiba ni DICOM kay PAC. Okay, so both are networking protocol or a software that could help us to send images. Pero ano ba pinagkaiba nila? Yun ang titingnan natin. Okay? And of course, paano yung implementation niya, paano siya dinedesign in yung operations niya. Like yung sa design and implementation, kasama siya sa network architecture na pag-aaralan natin sa finals. Okay? So yun po. And then, describe current research and development of technologies in radiological modalities. So dito, part rin ng pag-aaralan natin is yung ano ba yung mga development. Saan ba nagsimula ang informatics? Saan ba in-apply ang CRDR? Magugulat kayo kasi mas nauna pa palang magkaroon ng CRDR or ang basis pala ng concept ng computed and digital radiography came from the advanced modalities natin like sa CT scan. So, nung before, mas nauna si CT scan magkaroon ng application ng informatics as compared to what we are using in general radiography, kagaya nung nasa school. So, surprisingly, mas nauna siya si CT. Well, in fact, ang mas basic na application kasi is sa radiology or doon sa pag-x-ray natin. So, yun, trivia lang siya. Okay, and then relate the state of the art of medical image processing to image compression, storage archiving. So ito po mga pag-aaralan natin, ito po ay mga tools. These are part ng ating pre-medical and post-medical image processing. So pag-aaralan natin ano yung pinagkaiba ng dalawa. Okay, para pag nasa CRDR kayo, pag sinabi kong pre-medical image processing, alam nyo na yung mga steps. Pag sinabing post-medical image processing, ito yung mga nangyayari, sir. Ito po yung mga pwede namin gawin. Okay? So yun, tandaan lang po natin dyan sa pabilis lang. Pag pre-medical image processing, hindi po free, hindi libre. Baka sabihin nyo libre. Dilibrehan ko kayo ng ano. Alam mo na yan. Okay? So, burahin natin to. So, pag sinabing pre-medical image processing, pre ganyan na pre-medical. Okay, image processing. Pag pre-medical image processing, yan po ay bago, pre, 'di ba? Medical terms, pre, bago. Ibig sabihin this happens before the actual image acquisition or bago mo makita yung mismong picture or radiograph sa monitor. Pre-medical image processing. And pre-medical image processing, tatandaan po natin, yan po ay automatically na ginagawa ng computer. Automatic na ginagawa ng computer. Okay? Hindi po tayo, matik yan. With the help of the mathematical algorithms programmed in the computer, yan po ay nangyayari. So, sasabihin natin yan later on ano nangyayari dyan. And of course, the post-medical image processing naman. Okay? Ano ba yung post? Ibig sabihin ng post naman, yan yung nangyayari after. So, pag post-medical image processing, tayo na yung gagawa niyan. Tayo na yung mag-i-edit ng picture. This is actually editing of the picture or the radiograph. So, dyan mo na i-apply yung mga tools mo like yung crop. Diba? Magka-crop ka ng image. Pwede yun. Maglalagay ka ng label which is what we call annotation. Mag-annotate ka. Okay? So, yan. So, pag tinanong kayo sa board exam, nasanay sa review eh. Pag tinanong kayo sa board exam, pre-medical image processing po, yan po ay process wherein the computer does the processing bago po ipakita ang image natin sa monitor. And then yung post-medical image processing, that is something that is being done by the end users. Tayo na yung gumagawa niyan. Wherein, ini-edit na yung picture, papagandahin pa lalo, i-enhance siya. Okay? Part po niyan is the annotation or putting the label. Diba? Kung lalagyan mo yun ng R or left, R or L, which is right or left. Okay, ganun po. Ayan, yun mga nangyayari. Archiving, image data formation, conversion, image data communication sa network, image process workflow. So, we will understand the workflow. Ano ba yung mga klase ng workflow? We have the generic workflow, we have the film-based workflow, we have the PACS workflow, and we have also the IHE model or the Integrated Healthcare Enterprise Model workflow. So, lahat po yan isa-isay natin. Yung medyo challenging lang dyan dito sa pag-aaralan natin is the workflow. Kasi you need to identify, lalo na yung IHE model, because that's integration. Medyo mahaba siya.
mahaba talaga siya. So, mahabang paliwanagan din siya. Ayun, so dadandahanin ko naman 'yan sa inyo. So, wala naman akong naturuan ng workflow na hindi nakuha. Okay, so yun po. Anyway, okay, so system integration in health, hospital radiological information technology in computer and information science, web application. So we will be understanding ano ba yung mga meaning ng web application, web services, uh, ano pa, uh, yeah, the web application services and ano pa yung mga ma-access mo over the web. Okay, so yun po. And then, ayan, telemedicine we will also discuss because telemedicine is what we do. Okay, telemedicine and teleradiology are both remote provision of service or medical service. However, magkaiba sila in the sense that telemedicine, it's a talk with the doctor and the patient. So kunyari, ako, doktor ako, kayo yung pasyente ko, kakausapin ko kayo, ma'am, sir, ano pong sakit? Ubo po, kailan pa? Last year pa. Very good, ngayon lang kayo nagpa-check up. 'Di ba? So ganon. So that's distance consultation. That's telemedicine. Okay, teleradiology naman, nag-a-apply yan sa atin kapag yung radiologist natin is wala, 'di ba siya yung nagbabasa ng image. So, ang gagawin natin na strategy, nasa loob tayo ng radiology department, isi-send lang natin yung image sa kanya, then babasahin niya, ibabalik niya sa atin for printing. That's teleradiology. The presence of the doctor or the radiologist is not needed in our department already because we can send it to them. However, tayo lang yung malas dyan kasi hindi naman tayo pwede mag-distance x-ray. Ang sabi mo sa pasyente, ma'am, sir, nandiyan na po ba kayo sa radiology? Sige po. Pakikuha yung plaka, then ilagay nyo po sa vertical cassette holder, ipantay nyo yung dapat in the upper border of the cassette yung inyong chin and then gawin niyo po 'to. 'Di ba, di naman puwede 'yun. So, it's applied lang sa doctors, 'di ba? So, gano'n lang siya. Okay, so 'yun po. Ano pa? I think this is the last slide. Okay, ito kasi start na talaga siya. So, sige, next week po, ayan, at least nabigay ko yung background, ano yung mga pag-aaralan natin and of course, ano pa yung ano ko, rules ko, yung kailangan, dalawang bagay lang, notebook at libro. Yun lang. When it comes to other topics or other references, as we proceed with our discussions this semester, isi-share ko siya. Isi-share ko. Okay, kung ano mga other references or may journals man na dapat kayong basahin, isi-share ko naman. Okay, and of course, may mga times that you will be going in school. So, to try, para matry yung manavigate yung HIS na sinasabi ko. Okay, yung information system na HIS. Meron tayo niyan sa school, part yan ng RLE nyo, kaya kailangan masubukan. Kailangan yung masubukan yung hospital information system. May final practicals ako, you will be navigating the hospital information system and you need to encode and retrieve a patient's information. So, isa yan sa mga gagawin natin as we proceed with our discussion this semester. So, I hope you are all excited because this semester, mararamdaman nyo ng RadTech students kayo because you will be using the laboratory, mararanasan nyo na mag-develop ng film. Mag-start na kayo niyan, sabihan ko Sir Clarence. And you will also learn how to navigate na yung ating system sa school. Okay, so ayun, everything will be announced naman when that will happen. Okay, so yun po. So, I'm done for today. We're done for the agenda. Sabi ko naman sa inyo, pag maaga naman, o maaga talaga ako nagpapa-out kapag yung agenda for today is done. However, isa lang din hinihiling ko sa inyo, mag-aral kayo bukod doon yung mga output na kailangan ko sa inyo. Especially the notebook, may points kasi yan sa grades nyo. So please, pasuyo, paki-comply. Ayan. Anyway, pag may mga tanong, you have the representative and we have a GC. Please pasuyo pala paggawa ng GC for this subject alone para po for announcement or for private na mga tanong nyo about sa informatics sa GC po, pwede naman. Ayun po. So always pumasok mga kaibigan dahil po itong class in, automatic ay nare-record ang attendance ninyo basta pumasok kayo. Okay, ayun po. Sure, add nyo ako sa GC dedicated for RT201 only ha. Yun lang po.
6:15 until what time po kayo sa school today? Hanggang ano ako, hanggang siguro 7, 6 PM. Papasok na ako pag-end natin. Ayun po. Hanggang 6, 7 nasa school ako. Pero siguro darating na ako before lunch kasi alis na ako. Ayun, punta na rin ako ng school. Yung for the event, oo, go. Siguro before lunch kasi may meeting kami, late na nga ako. So ah, siguro after lunch para sigurado natapos na rin yung meeting namin, mga 1 PM, ayun. Hanapin niyo lang ako sa office. We're good. May questions pa? On the way na rin siya. Sure nakita ko na Miss Wilma. Thank you very much. Okey na tayo, wala ng questions. Enjoy lang tayo. Chill lang ako mag-lecture. Bubugbugin ko lang kayo sa information, yun lang. Chill lang ako. Pero yung mga other prof niyo I cannot promise. Bubugbugin nila kayo. May basbas naman yun. Binasbasan ko silang bugbugin kayo kasi kailangan. Foundation subjects kasi sila. Even naman yung sa akin lumalabas sa board exam 'tong mga yung 'tong topic, itong subject ko sa inyo. Kaya importante siya. Nag-graded recite na. Very good, 'di ba? Anong subject 'yan? Yung subject yan nagpa-graded recite? Sir Gwen? 202. Sinong prof niyo? Sino ba 202? Ma'am Ira? Ma'am Ira. Oo, si Ma'am Ira 'yan, Very good. Magaling yun, top notcher yun mga kaibigan. Estudyante ko si Ma'am Ira sa St. Jude dati. Yan, estudyante ko siya. Nung pandemic time, yan, estudyante ko si Ira. Then, prof niyo na siya ngayon. Magaling yun, top notcher. Siya ay top 3 ba? Parang top 3. Hindi ko na maalala kung anong place niya. 'Di ba binukbok ko kayo ng top notcher? May Sir Jomar pa kayo. Pero next sem pa. Top 4, ayan, top 4 pala. Yung isa kong prof dati, si Sir Kenneth, I mean, professor din siya ng WCC before. Kinuha ko din siya, top 3 naman siya. Tas may top 1 din tayo, si Sir Jomar de Guzman, 'di ba? Top 1 'yun sa RadTech. Ano pa top notcher niyo? Wala na. Pero yung iba magagaling kasi matagal sa experience. May Sir Jomar din po. Ay, oo nga. Oo nga pala, lecture. 'Di ba? Puro top notcher. Gusto niyo pa magdagdag para mabuang na kayo? Marami pa akong students na top notcher. Gusto niyo ba? Bigyan ko kayo. Wag na po, sir. Puwede ko pa kayong bigyan ng mga top notcher, mga review lecturers din, mga kasamahan ko. Ay, mayroon pa si Sir Dave dati. Kinuha ko din siya. Hindi ko siya student pero top notcher siya, top 8 ata siya. Bugbog din yung mga bata. Contrast ang hawak niya before. So, yun. Tsaka physics din ata. Kasamahan ko siya sa review. So, nagpapalitan kami. Nauna ako sa top rank mag-lecture ng CRDR. Pumalit siya sa akin. After ko mag-lecture, ang lecture niya naman ay radiation physics, yung inyong subject kay Sir Jomar. Ayan na, ang tinuturo. Na-meet na ba kayo ni Sir Jomar? Hindi pa ata, parang Thursday siya. Kumanda kayo kay Sir Jomar, bubugbugin yan kayo. Tignan natin kung makatulog pa kayo. Kaya sabi ko sa inyo, this semester, ang pahinga nyo ay ako. Diba? Ako na lang ang pahinga nyo. Para na lang tayong magbabanding during our class. Ako na lang ang pahinga. Okay, sige po. Kung wala na pong question, ayan, ang importante binigyan ko kayo ng magagaling, 'di ba? 'Di ba? 'Yun ang importante. Saan pa kayo, majority ng mga professors niyo review lecturers din, 'di ba? Kung nag-start sa dean, 'di ba? Review lecturer si dean. So, wala kayong problema. Hihigupin niyo na lang lahat ng impormasyon, 'di ba? Nagsi-share din naman kami ng technique paano
paano niyo matatandaan ang mga bagay-bagay. Okay, so yun po. With that, thank you very much everyone. So I'll see you next week. We'll start our formal lecture in informatics. So mag-i-imagine kayo na mag-i-imagine. And of course, ang maganda na this semester, meron na tayong ah, laboratory na pwedeng gamitin for this time, for this subject. Nung estudyante ko sila Sir Gwen, wala pa. Ngayon lang. Okay, sige po. Maraming salamat everyone. May meeting pa ako. Okay, thank you very much. I'll see you next week. Thank you. Bye-bye. Everyone, thank you. You can now leave. Maraming salamat. Thank you, thank you.